All these families, the victims, yung mga nanay na namatayan ng anak, namatayan ng asawa, namatayan ng tatay, ang sinasabi nila lumuluhod na po. Nagmamakaawa na. So the issue na threat, hindi. Pero very frank naman ang dating presidente kanina, ina-admit niya naman na hindi naman ng laban, di ba? So may na-admit siya, tinatapon na lang sa dagat. So all these things naman shows na the issue of self-defense is not really an issue here. Hello po mga minamahal, ito na naman po tayo at muling maghahatid ng mga impormasyon at mga pangyayari sa ating lipunan. Alam ko po ang iba sa inyo ay hindi nakapanood ng mga hearing sa Quadcom, sa mga pangyayari, sa mga kung ano ang kinahinatnan at anong mga lumabas sa pag-hearing. Nais ko lamang pong i-share sa inyo at dun sa mga nakapanood na, para maibalik at maalala nyo yung mga nangyari, mga sinabi sa hearing ng mga congressmen, ng mga senators at ng mga chairman, and especially yung mga declaration and mga pinagsasabi, pronouncements and confirmation, pag-amin ni FPRRD. Yun po, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, and share. And huwag niyo pong kalimutang i-ring din po ang bell para every time na mag-upload ako ay manonotify kayo at hindi kayo mapapanood nyo. Yung updated kayo rather sa aking mga videos. Ano po, thank you so much for your support. So, yun nga po, no, yun pong mga malalaking drug lords katulad ni Michael Yang na sinasabi. Pero hindi nyo po alam na involved sa droga si Michael Yang, Mr. Duterte, Mr. Chair. Mas marunong ako sa iyo, ma'am. Hindi talaga involved yan. Magtanong ka ng pulis ngayon. Gusto mo magsama tayo sa NICA. Sama tayo sa NBI. Ngayon, pagkatapos nito, kung may makasabi sa iyo na isang ahente na involved yan, yan lang ang suspitsa nila kasi pagka-in-check. Yan, pag sama-sama ng... Hindi po. I beg to disagree, Mr. Chair. Tayo po nirerespeto po natin ang citizenship. Tayo po marami pong mga... hindi po tayo against sa mga in-check. No, hindi po tayo against sa mga sinasabi nating Chinese. Lalo na kung Chinese Filipino yan, na wala namang ginagawang krimen dito sa ating bansa. Kaya ang tinutukoy lang po natin yung mga involved sa krimen na mga nababanggit po dito sa ating hearing ng Quadcom. So, sana po, nung panahon ninyo po, dapat ang ikinulong at kung yung pinapatay instead ng mga mahihirap ay yung mga drug lords. Kaso wala kayong nahuling drug lords sa panahon ninyo. Si Michael Yang nandito pa. Hindi pa hinuli. At bakit siya hindi nahuli? Anong ginagawa na itong magkagong pulis pati? Alam niyo po ba kung nasaan si Michael Yang? Nasa Davao, either dito, nasa Davao, may malaking tindahan yan. Negosyante yan. Lahat ng negosyante na Chinese, natural born dito sa Pilipinas o from China, pagka dumikit sa akin yan, politiko ako, ma'am. Para sa akin, buto. At contribution sa eleksyon. Pera. Kailangan mo sa eleksyon, pera. Prangka-prangkahan tayo. Boto pati pera. Kung may maglapit sa amin na ganon, at wala namang ebidensya na nagkakalat sa harap mo, pero ako, pagka sigurado ako na ganon kayang sinasabi mo ngayon, ako mismo ang bugurgur sa tao na yan. Okay. Wala akong pasensya dyan sa mga ganon. So, do not worry. Last question. Last I question. love my Last country question na po, more Mr. than Chair. anybody else in this room. Dahil hindi po ako nasatisfy
doon sa sagot ni Mr. Duterte, kaugnay doon sa, kasi gusto nating maturuan yung ating taong bayan, ano, about doon sa laging inaargumento na lang self-defense, or whatever, no, o yung pag-encourage ng mga criminals to fight. So pwede bang matanong si Ma'am, Attorney I am Neri? not here to satisfy you. Attorney Neri, Mr. Chair, to explain the elements of self-defense at bakit hindi pasok dito yung mga arguments ni Mr. Duterte. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Hindi pasok po yung element. Ang elements kasi ng self-defense is una muna unlawful provocation on the part ng biktima. So kung inudyukan mo yon, ibig sabihin hindi siya nagpo-provoke. So tapos agad yung self-defense yun. Yung nabanggit ni Presidente kanina na official duty, sa totoo lang, ang self-defense, whether official ka ng gobyerno o individual kang pribado, hindi yan requirement, hindi siya element. Kasi kahit wala kang official duty, pag ikaw may unlawful aggression ng isang tao, may karapatan ka mag-self-defense. Ang pangalawa, lack of sufficient provocation on the part of the police. Admission mismo ng Presidente na pinrovoke. So hindi talaga papasok sa elements ng self-defense yung ginawa ng police. Ngayon, klaro ba sa mga statements ng dating presidente, yung kill, ina-admit niya naman yon. Yung pag-claim ng self-defense, afterthought na yon, tingin ko, Mr. Chair, kasi hindi naman niya binabanggit dati. Pangalawa, alam ng police yung self-defense. Parang may kausap kang command conference tapos, oy, pag nanlaban, tirahin nyo ha. No, all the policemen knew about that. That's not the issue. Ang context ng issue, Mr. Chair, sa Quadcom hearing, and in fact sa Senate, yung issue talagang right in the minds of everybody is hindi nanlaban. Wala namang nagdedebate dito na pag ang police ba'y ititreten, may karapatan ba siyang manlaban? Walang ganong debate dito. Wala sa discourse yan sa buong bansa. Nobody is saying na nanlaban na, may karapatan ka ba na birahin o hindi. Everybody knows that. Pero ang issue dito na ina-avoid ng kapulisan for a long time at ng administrasyon ni President Duterte, yung issue ng hindi talaga nanlaban. And in fact, we have some photos, if the COMSEC can show it, to prove that point, Mr. Chair, na hindi nanlaban. So nagtaka ako sa mga ilang general nung unang panahon, na palagi lang sinasabi, kung tinitreten ka, that was not the issue. I'd like to clarify it once for all. All these families, the victims, yung mga nanay na namatayan ng anak, namatayan ng asawa, namatayan ng tatay, ang sinasabi nila, lumuluhod na po. Nagmamakaawa na. So the issue na threat, hindi. Pero very frank naman ang dating presidente kanina, ina-admit niya naman na hindi naman ng laban, di ba? So may na-admit siya, tinatapon na lang sa dagat. So all these things naman shows na the issue of self-defense is not really an issue here. So the answer of the president as to the elements of the crime of self-defense is not on point, to say the least. And in fact, parang magkakaproblema ngayon ang mga pulis sa RTC kung saan sila kinakasuhan because the element of self-defense was already taken away. Okay. Thank you, Mr. Chair. The issue was Thank you, not Mr. raised Chair. by me. Sumasa was just responding. Hindi ako mag-issue ng self-defense dyan kung bakit ako mag-yak-yak ng self-defense kung hindi yan binote out dito sa forum na ito. Sige po. Actually, ganito yan. May I be allowed to? Ang issue talaga dyan is yung police na pinapatay. At ang police kung pumapatay, sa totoo lang, if they are out there to kill for whatever reason, legal or not, itong hindi yan binabaril yan. Hindi yan hinaharap na sa self-defense. Wala yung self-defense. Sige po. Salamat po sa paliwanag ninyo. Gagong pulis ang
mag-istorya ng self-defense niya. Sige po. Salamat po, Mr. President, sa paliwanag ninyo. That was the last question of Congresswoman Castro. So the next to interpolate is Mr. President, gusto niyo po bang mag-break? Nahiya lang ako, sir, pero kanina pa ako talaga naihi isang... Sige po. 1 minute suspension. Isang tonelada na itong sa... Thank you so much for watching. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, and pakishare na rin po ang ating video. And huwag kalimutan mag-comment, syempre. Thank you so much and God bless you all. And like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. See you in my next vlog. Thank you, thank you. God bless you all. Bye-bye.